Upang maibsan ang bigat ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa mga low-income groups, naglunsad ang gobyerno ng Malaysia ng mga hakbang na kabilang ang targeted subsidies para sa fuel, electricity at tax hikes base sa kategorya ng household income level. Para sa mga middle class na kumikita sa pagitan ng 5,250 ringgit o 62,500 pesos hanggang 11,819 ringgit o 140,000 pesos kada buwan, ay kabilang sa M40 at ang may mga mas mataas pa dito na kita kada buwan ay pumapatak sa T20 na kasama sa top 20% earners, habang B40 naman ang may mga mas mababang kita na mababa pa sa 5,200 ringgit. Bahagi ng plano ng gobyerno na sa unang 6 na buwan ay i-adjust ang expenditure sa electric subsidies at pag-adjust every 6 months na magpapakita ng pagbabago sa fuel prices o iba pang generation-related costs. Ang pag-aalis ng subsidy para sa mga middle at high-income groups na bagamat makakatulong sa gobyerno ay magiging mabigat naman sa mga ito ang ipapatupad na reforma. Noong 2023, nakatulong na makatipid ang gobyerno ng 4.6 billion ringgit o 54.7 billion pesos sa targeted electricity subsidies. Samantalang ang pinakamalaking bahagi ng subsidy bill ay humigit sa 81 billion ringgit para sa petrol, diesel at liquefied petroleum gas. Sa kasalukuyan, ang reforma ay inaasahang makapagpapalakas, makapagpapatibay sa ekonomiya at kapag daka ay magreresulta sa mas mataas na income at mas maayos na serbisyo para sa publiko. Sherry Bao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.